Kamusta na po kayo mga treasure hunters? Medyo matagal-tagal na rin po na hindi tayo nakakapag-upload ng mga videos kasi nga po medyo busy po tayo. Pero sa pagkakataong ito ay nabigyan po tayo ng panahon para makakapagbigay ng naman po ng nalalaman o kaalaman sa treasure hunting. Sa video po na ito ay atin pong pag-uusapan ng sign sa isang lumang sapa na nakita ng ating kapwa treasure hunters. Ito ay isang lumang bato na may nakaukit na parang mata ng tao at merong pilik mata, eyelashes sa wikang Ingles. Pagdating po sa mga eye marker o mata na marka na inukit ng mga sundalong Hapon, ay meron po itong dalawang pwedeng maging kahulugan. Pero bago po natin tatalakayin yan, ay nais ko munang gamitan ninyo ito ng magnetic compass. Kukunan muna natin ito ng bearing para makuha natin ang eksaktong degrees na tinitingnan ng matang ito. Ngayon, kung nakuha natin ang eksaktong degrees na tinitingnan ng matang ito, ay saka na natin umpisahang i-interpret ang kahulugan. Pero base sa aking pananaw dito, ito ay merong dalawang pwedeng maging kahulugan. Una, ang matang ito ay mayroong tinitingnan at ang kanyang tinitingnan ay parang isang o pwedeng ang kanyang tinitingnan ay isang sign o marker. At kung hindi ako nagkakamali, ang marker na tinitingnan yan ay posible na isa ring bato na may nakaukit o pwede din naman na isang lumang punong kahoy. Yan po ang unang pwedeng maging kahulugan yan. At ang pangalawa po ay pwedeng ang kanyang tinitingnan ay ang mismong lokasyon na kung saan ibinaon ang mahalagang bagay. Yan po ang pangalawa. Ngayon po ay kung napansin nyo, meron po itong pilik mata o eyelash. Ito pong pilik mata na ito mga ka-treasure hunters ay meron po itong kinalaman sa aktual na distansya mula sa eye marker na ito patungo sa kanyang tinitingnan. At ang distansyang ito ay hindi lalagpas ng 30 meters. Uulitin ko, ang distansyang ito ay hindi lalagpas ng 30 meters. Kaya mula sa batong iyan ay kailangan nating kunan ng bearing ang tinitingnan. Kuhanin natin ang eksaktong degrees at saka tayo magsusukat ng hindi lalagpas ng 30 meters. Ngayon po ay proceed tayo sa pangalawa. Ito sa pangalawang sign. Kung hindi po ako nagkakamali, ang sign ito ay may kinalaman sa una nating sign na binasa. Itong sign na ito ay nasa isang lumang bato rin at may inukit. Inukit na bilog sa gitna at wala akong idea kung ano ang diameter nito.
Tapos sa kanyang bandang gilid ay meron itong naka-triangle na mga star. At sa kanyang iba ay merong parang arrow o letrang V. Ngayon, ang pinapahiwatig ng bilog na yan, pinapahiwatig niyan na may isang malaking bagay na nakabaon sa area na iyan. At ang malaking bagay ay nakabaon sa isang tunnel. Diyan na po papasok ang parang V. Tunnel po ang ibig sabihin yan. At ang deposito sa loob ng tunnel ay pahirapan ang pag-retrieve dahil meron itong tatlong malalaking patibong na nire-representahan ng tatlong star. Yan po ang ibig sabihin sa sign na yan. Ngayon ay i-recap lang natin mga ka-treasure hunters. Yung unang sign na binasa natin na eye marker ay posibleng may tinitingnan yan na isang kasunod na sign na mula dyan sa eye marker na iyan ay mga hindi lalagpas ng 30 meters. O posible din naman na ang tinitingnan yan ang mismong lokasyon kung saan nakabaon ang deposito. At dito sa pangalawang sign ay merong isang mahalagang bagay o malaking deposito sa isang tunnel at pahirapan ang pag-retrieve dahil may tatlong nakaabang na patibong. Yan lamang po sa video na ito mga treasure hunters. Maraming salamat po.